Ira POV. Sarado ngayon sa karinderya ni Aling Loleng, kaya naman pumunta akong palengke para maghanap ng ibang sideline. Good morning, Mang Boknoy! Maggiliw kong bati sa kanya. Magandang umaga rin sa'yo, ganda. Bakit ngayon ka na lang ulit nagpadaan dito, ha? Tanong niya. May ibang racket po kasi ako nito mga nakaraang araw. Kailangan niyo po ba ng taga-kaliskis ng isda o taga-linis ng pusit? Available pong ganda ko ngayon. Tumawa si Mang Boknoy. Hindi ko alam kung ma-offend ako o sasabayan ng tawa niya. Hindi naman kasi joke ang beauty ko, no? Conceited na akong conceited. Pero true naman kasing ako lang pinagpalang maganda sa barangay na to. Tamang-tama, maraming huli ngayon na pusit, kaya kailangan ko ng mga tagalinis. Yun no, salamat Mang Boknoy. Hulog ka taga ng mga syokoy. Char lang. Ikaw tagang bata ka? O siya, pumasok ka na ron at magtrabaho. Ira! Tawag sa akin ni Juko. Swerte ko naman at nasilayan ko yung ganda mo. Nawala tuloy bigla yung pagod ko. Bahayag nito, pero mabilis na nalipat ang tingin ko sa katabi ng babae dahil sa pag-ingos ito. Si Jeannie, best friend ni Maricel na may crush kay Edward na naiinggit sa akin. Oh, nandito palang reyna ng mga pusit. Pahayag ko. Anong sinabi mo? Kung isampal ko kaya itong pusit sa mukha mo. Pagbabanta niya, ang nagwaikot ng mga mata ko. Ikaw naman, gino-joke lang kita. Masyado ka namang affected, girl. Tawa ko, pero mas lalo lang sumama ang tingin niya sa akin. Nagjo-joke lang naman pala si ganda eh. Masyado kang seryoso, Jenny. Shut up, Joko. Ikaw nga mukha kang manok na pagsabong. Sumama ang timpla ng mukha ni Joko, kaya lihim akong napatawa. Bawiin mo yun. O bakit? Masyado ka ring seryoso. Gino-joke lang naman kita. Singhal sa kanya ni Jeannie. Habang abala sa pagtatalo ang dalawa sa tabi ko, ay sinimulan ko na ang paglilinis sa mga pusit. Sanay na ako sa ganitong trabaho. Gustuhin ko man na makahanap na maganda at maayos sa trabaho, ay hindi sapat ang pinag-aralan ko para makapag-apply sa malalaking kumpanya. Isa pa, ayoko ring mapalayo ako sa pamilya ko. Minsan na akong nawalan ng mga magulang at ayoko na mangyari yun ulit. Salamat po, Mang Boknoy. Pahayag ko nang iabot niya sa akin ng sahod ko ngayong araw na to. Nakailang planggana rin ng pusit, kaya naman tuwang-tuwa rin sa trabaho ko si Mang Boknoy. Magkano nakuha mo? Mataray na tanong sa akin ni Jeannie habang sinisilip ang kamay ko may hawak na pera. 150. Bakit 85 lang sa akin? Mali ko. Aalis na sana ako na magpanting ang tenga ko sa sunod niyang sinabi. Baka naman kasi tinabaho mo rin si Mang Boknoy. Ew! Come again. Tanong ko na muli ko siyang lingonid. Tuon ka naman taga magaling, di ba? Ang lumandi para mahutuhutan ng pera mga lalaking alam mong may gusto sa'yo. Ang pinaka-ayoko sa lahat ay yung pinagbibintangan ako sa bagay na hindi ko naman ginawa. Malinis ang konsensya at hangarin ko sa trabaho. Kahit naman malanding inner self ko, ay hindi ko naman ginagamit ng katawan ko para makakuha ng pera sa ibang tao. Oo nga't maraming lalaki nag-aalok sa akin. Pero kahit isa sa kanila, ay wala akong entertain. Huwag mo masyadong ipahalatang pagkaingit mo sa akin, girl. Dahil mas lalo ka lang nagmumukhang talunan. Here's an advice. Kung gusto mong malamangan ng ganda ko, ay linisin mo muna yung maitim mong budhi, katulad ng ginagawa mong paglinis sa mga kauri mong pusit. Mag-walk out ako, sabay flip ng hair ko. Sumabit pang daliri ko sa mga sabit-sabit kong buhok, pero carry lang. Narinig ko ang pagtili ni Jeannie sa inis kaya napangisi ako. Ira for the win! Gigiling lang sa pogi sa tabi ko habang ako naman ay magbebenta ng kalamansi. Bilhin na! Di ba sabi mo gusto mo ng trabaho? Narinig ko ang boses ni Marcelino kaya naman hinanap ko siya. I didn't say that. Pogi-pogi mo talaga? Hagik-dik ni Marcelino. Nanliit ang mga mata ko na makita kung sino kausap niya. What the? Si Pugito?
Anong ginagawa niyo rito sa palengke? Kitang-kita ko ang pagkamangha sa mga mata ng mga taong nakapaligid kay Dark, lalo na ng mga babaeng akala mo naman single pa. Yung iba nga ay menopause na, pero nagagawa pa rin magpakit sa kanya. No! He's for my eyes only. Dark! Mabilis na baling ang tingin sa akin ni Dark na magtama ang paningin naming dalawa ay bigla na lamang kumibot-kibot ang malandi kong puso. Anong ginagawa mo rito? I'm looking for you. I'm hungry. Akala ko pa naman na-miss niya ako. Panira ng kilig. Nagpa-facepalm ako pero kaagad ding nalipat ang attention ko kay Marcelino nang tumikhim siya sa harapan ko. Marcelino! Marcy nga kasi? Maktol niya. Kilala mo si Pogi? Parang ganun na nga. Napakamot ako sa kilay ko. You liar! Akala ko ba best friend tayo, nalalandi together pero bakit? Bakit mo ako binitray? At tungal ni Marcelino. Ito na nga bang sinasabi ko, kaya ayokong ilabas sa madlang lalaking to dahil gagawa lang ng komosyon na kapugian niya. How long? How long mo na ako nilolo kung traitor ka? Tanong ni Mercy habang masama pa rin ang tingin sa akin. Nakita ko ang pasimple niyang paghaplos sa braso ni Dark, kaya naman pumagitna ako sa kanilang dalawa. Ingos niya sabay irap sa akin. Beshi kong pak na pak sa ganda, huwag ka na magtampo. Mas lalo ka kasing kumagwapo sa paningin. Paglalambing ko kay Mercy na mas lalo niyang kinabusangot. Hindi pala gwapo, ganda pala. Ganda-ganda mo talaga, para kang dal. Tsaka dal. Niyakap ko ang braso niya sa kayo ni Yogyog. Hindi naman kita tinrider, no? Dahil hindi pa rin tayo tuge. Nabilis ako napahiwalay kay Mercy nang may humapit sa bewang ko. Nang lingunin ko kung sino yon, ay walang iba kundi si Pugito. I'm hungry, woman. Mariin ni Dark na saad. Come here, Pogi. Ako magpapakain sa'yo dahil wala mang pera yang sa Aira. Hindi ka na mabubuhay. Anong gusto mong fadams? Bibingka ko? Malanding pahayag ni Mercy, kaya naman binatukan kong siraulong bading. Aray naman! Reklamo niya. Wala kang bibingka? Tanong lang yan sa'yo. What's bibingka? Baling sa akin ni Pugito. May inis ang damulag. Kakanin yun na masarap. Sagot ko sa kanya. Naku, pagbuntik man ng bibingka ni Aira, panis na. Hindi na naituloy pa ni Mercy ang sasabihin niya nang muli ko siyang batukan. Anak ng, suntukin ko yung ano mo, nakakadalawa ka na eh. Eh di suntukin mo, magbabounce lang naman yung kamao mo kasi malambot ang ano ko. Sigaw ko sa kanya. Pareho kaming napalingon kay Dark na mariin namin ang pag-ubo niya. Nabilaukan ata sa sarili ng laway. Tubig! Si Pogi! OMG! Hysterical na sigaw ni Mercy. Tumakbo siya papunta sa isang mini tindahan, saka nag-snatch ng mineral water. Drink baby ko! Tikman mong bibingka ko kaya bahal ka pang madeds. Sira ulong baklang to? Uunahan pa ako kay Pugito. Ayos ka lang? Tanong ko kay Dark habang hinahaplos ang likuran niya. Yeah, sagot ni Dark. Mula sa mukha ko'y bumaba ang tingin niya sa hinaharap ko. Muli na naman siyang nabilaukan, kaya nataranta na naman si Bading. Nang mahimasmasan si Pugito, ay pumunta kaming tatlo sa malapit na kainan. Ang lakas ng loob ni Marcelino na pumili ng mga pagkain para kay Dark, pero ako naman pala magbabayad. 120? Pahayag ng tindera. Shit ka, Marcelino? Yung sahod kong 150-25 na lang? Hindi ko kukunin yung pansit bihon, sa akin dapat yun. Pero makikiamoy na lang ako ng pagkain ni Dark. 100. Inaabot ko sa kanyang 100 papel, saka ako kinuha ang tray na naglalaman ng mga pagkain. Wala pang kain si Dark simula pa kaninang umaga, kaya naman hindi ko na siya tinipid. Ayoko namang ma-deadflate pati abs niya. Hindi pa ako tapos sa pagnanasa ron. Lumapit ako sa pwesto ni Dark at Mercy
Kahit best friend ko si Marcelino, ay parang gusto ko siyang buhusan siya ng mainit na sabaw. Ang landi-landi kasi. Pabagsak kong inilapag ang tray na hawak ko, saka ko sila sinamaan ng tingin na dalawa, lalo na si Marcelino. Inaarte mo, te? Hindi ko siya pinansin, at inayos na lang ang mga pagkain sa mesa. Hoy, kay Dark yan! Sita ko kay Marcelino nung kunin niyang isang lumpia. Penge lang? Damot mo? It's fine. Saad ni Dark, kaya napagikihik sa tabi niya si Marcelino. Ayaw ako magutom ni Pogi, kaya okay lang sa kanyang share kami. Unfair? Ako nagbayad tapos ng dalawa mag-share? Kumain ka rin. Tumindig ang puso ko nang abutan ako ng plato ni Dark na may lamang pagkain. Talagang hinati niya pang pagkain niya para lang bigyan ako ng dapat na sa kanya. Wag na, sa'yo yan. Sa akin na lang, Pogi, kung ayaw. Akin na pala. Aba, palaban. Mataray na pahayag ni Marcelino, kaya nginisihan ko lang siya. Mukhang magagerahan kami ni Marcelino dahil sa isang lalaki. Naku, hindi ako papatalo kung si Derek ang papremyo. My loves ko! Hindi ko na kailangan lingunin kung sino ang sumigaw dahil isang tao lang naman ang tumatawag sa akin ng ganun. Wala nang iba kundi si Edward with his shining shimmering golden ipin. Kumunot pa ang noon niya nang makita si Dark bago muling ibaling sa akin ang atensyon niya. Hindi kita naabutan kanina sa bahay niyo. Here my loves, for you. Saan ka na naman namitas ng bulaklak? Tanong ko, nang tanggapin ko ang pulang gumamelang nilalanggam pa. Binili ko yan, my loves. Proud niyang sagot. Lalang mo? Pinitas mo lang yan sa tuyong hardi na mama mo. Tingnan mo, bulok na yung isa. Singahal sa kanya ni Marcelino, kaya lihim akong napatawa. Diba naubos yung ipin mo kasi nagpagawa ka ng golden ipin? Shut up, bakla. Ikaw bang kinakausap ko, ha? Shut up ang bakla. Edward, isa. Suway ko sa kanya. Isa ka pa, Marcy. Hay, kaya ayoko nagkokrosananda silang dalawa dahil walang ayaw magpadaig sa kanila. Ako to nagbumukhang referee, kaya nakaka-stress talaga. Naupo sa tabi ko si Edward. Hinayaan ko na lang siyang tumabi sa akin at itinuo na lang sa pagkain ng atensyon ko. Tinapunan ko ng tingin si Pugito na umiigting ang panga habang nakatitig kay Edward. My love, sino yung lalaki? Ililigawan ka ba? Bulong sa akin ni Edward. Siya nga pala, siya si Dark. Kaibigan namin ni Mercy. Dark, siya naman si Edward. Masugid naman niligaw ni Melabs ko. Pagputol sa akin ni Edward, lumiti siya kay Dark para bang ipinagmamayabang niya ang gold niyang ipin. Alam mo bang sa dami ng mga lalaki nagtataka manligaw sa kanya, ay ako lang pinayagan niyang suyuin siya. Ha? Bukod sa anak ako na kapitan dito, ay ako lang ang gwapo sa lugar na to. At nagmamayabang na. Lo, usay ni Marcelino na halatang hindi sang-ayon sa sinabi ni Edward. Ang kapal na mukha mo. Nakikita mo bang mukha niya? Tapos to? Biglang inaangat ni Marcelino ang suot na sando ni Dark, kaya naman naghalo sa amin ang walo niyang pandesal. Tsalap naman yan. Ganyan nagwapo. Peke yan. Ngipin mong peke? Singhal sa kanya ni Marcelino, kaya naman mas lalong sumama ang timpla ng mukha ni Edward. Papindot? Nakita ko ang ginawang pagpindot ni Marcelino sa abs ni Dark, kaya naman napanguso ako. Gusto ko rin, my loves. Huwag kang papaakit sa ganyan. Peke yan, peke. Hindi niya tanggap ang pumuputok na abs ni Dark, kaya wala siya nun. Okay lang yan, Edward. Mabait ka naman. Bahayag ko na nagpapanginig ng mga mata niya. Pugita. Tawag sa akin ni Dark na nagpalaki ng mga mata ko. Pugita? Taksil ka talaga, Ira? May endearment na pala kayong gaga ka. Maktol ni Marcelino. My loves, what's the meaning of this? Tanong ni Edward na sa unang pagkakataon ay tumama na siya sa English.
Bakit? Pabulong kong tanong kay Dark. Open your mouth. Bakit? Open. Wala akong nagawa kundi sundin ang gusto ni Dark. Nang ibuka ko ang bibig ko, ay ipinasok niyang ginamit niyang kutsara na may lamang pagkain. Nguya, pugita. Saad niya. Napaigtad pa ako nang punasan na rin ang gilid ng labi ko. Isang malakas na tili ang gumising sa katinoan ko. Ilang segundo rin kasi akong napanganga dahil sa pa-fall na move si Dark. Di ako prepared. Bruha ka? Dapat war tayo pero kinilig ako sa inyo. Parang inanisin na ng uod ang Marcelino na kinauupuan niya. Gusto ko ring tumambling sa kilig pero ayoko namang ipahalata yun sa kanila dahil baka isipin nilang marupok ako. Hoy! Anong karapatan mong subuan ng my loves ko? Sunto ka na lang oh! Hamon ni Edward kay Dark. Tumayo siya, sa kanya inangat sa ere ang nakakuyom niyang kamao. Nakita ko ang pag-angat ng gilid ng labi ni Dark bago siya tumayo. Hoy! Tumigil nga kayo? Saway ko sa dalawa. Suntukan! Suntukan! Cheer ni Marcelino, kaya naman sinamaan ko siya ng tingin. Tara rito, ibago-bago mo rito ang angas mo ah. Saan planeta ka ba nagmula? At kung makaangkin ka kay my loves, ay ang yabang-yabang mo. Edward, ikaw ang mas mukhang galing ibang planeta. Singhal sa kanya ni Marcelino. Napansin ko ang ibang tao na napapalingon na rin sa amin. Lumapit si Edward kay Dark, kaya naman dali-dali akong pumagit nga sa kanilang dalawa. Saka ko sila sabay na binatukan. Titigil kayo? O pag-uumpugin ko kayong dalawa? Ang sakit nila sa ulo? Ano pang hinihintay mo? Uwi na. Pagtatabi ko kay Marcelino. Napauwi ko na si Edward, kaya itong kaibigan ko naman na walang benta ng kalamansi ang pinapalagyas ko. Inuna kasi muna ng kalandian bago makalamansi niya kaya ayan, zero balance sa bulsa. Siguradong papagalitan na naman siya niya ng lola niya. Sus! Gusto mo lamang masoli si Pogi eh. Nabagman sa loob ko, pero support kita. Go Beshi! Patikin mo sa kanyang bibingka mong tuyot. Marcelino! Aalis na nga! Nang makaalis si Marcelino, ay bumaling ako kay Dark na pinagnanasaan na naman ng mga kababaihan. Nilalapit na sana sa kanyang babae, na mabilis kong hawakan ng braso niya at hilahin siya palayo. Huwag ka na ulit pupunta rito sa palengke? And why not? Paano kung maabutan ka rito ng mga tao naghahanap sa'yo? Nandito sila minsan naglilibot at hinahanap ka pa rin. Sagot ko. Ayoko na sa bundok. I'm bored there. Magtatrabaho na lang ako para may pera kung may pambibili ko ng pagkain. Bakit hindi na lang siya umuwi sa kanila? Kung magaling naman na siya, eh bakit pa siya mananatili rito? Ang gulo niya rin. May in-offer sa akin trabaho si Marcelino. Sasayaw lang daw ako sa tabi niya habang nagbebenta siya ng kalamansi. Gago ka? Nagpauto ka naman sa kanya? Wag na wag mong gagawin yon. Ako lang dapat ang sinasawayawan mo. Sigaw ng inner kalandian ko. And why not? Bakit man dami mong bawal? Nandito naman ako. Ako magtatrabaho. Papanindigan ko pagiging mama ni asukal ko sa kanya habang nasa pangangalaga ko siya. Hindi lang naman ako maharot. Mabait din ako kaya saan ka pa? Kay Ira ka na. You'll work for my sake? Tanong ni Dark. Proud akong tumango. Isa pa sa dahilan ko kung bakit ayoko siyang nasa palengke ay dahil sa mga babaeng magtatangkang landiin siya. Iniisip ko pa lang na may babae nang lumalapit sa kanya, eh naiirita na ako. Lakas malataga ng alindog ko? Nakangisi ni Dark na saad. Sa ilang araw na nakakasama ko siya, ay masasabi kong may mga bagong ugali ako na didiscover sa kanya. Ang hangin niya rin pala? Oo na, maalindog ka na. Really? Inamin mo kaagad. I'm flattered. Umuwi ka na rin, magdidilim na oh. Ayoko nang bumalik sa bundok. I'm not comfortable there. Malamok tapos malamig. Wala akong kayakap. Isang makahulugang ngisi ang sumilay sa labi ni Dark, kaya naman biglang nag-init ang mukha ko.
Sabi ko na nga ba? Pinagnanasaan mo rin ako nung tulog ako? Yeah, ang lambot kasi. Saad niya, bago bumaba ang tingin niya sa dibdib ko. Hindi lang siya mayabang, manyakis din pala siya. Bastos? I smacked his arm, pero tinawanan niya lang ako. Gagong to? Wow! Coming from you who molested me? Pangaasar niya pa. Ewan ko sa'yo, umuwi ka na nga bago pa kita masakal. Nakakapanibago naman ang lalaking to, para may sabi sa bibig. But, nevertheless, I like hearing and seeing him laugh. Happy yarn? Yeah. Itong unang beses na tumawa ko ng ganito, and I could say I'm happy. What did you do to me? Halos maduling ata ako nang bigla niyang ilapit ang mukha niya sa akin. Tindi ng charm ko, no? Kabadong tanong ko sa kanya, habang pilit na sinasalubong ang mga mata niyang mariing nakatitig sa akin. Damn your charm? Nanlaki ang mga mata ko nang pataka ni Dark ng halikang ilong ko. Bakit sa ilong? Dapat sa lips na lang. Ba yan? Pa-fall? Kapag ako nahulog, bubungayin kita katulad kay Edward na dating bungal. Let's go. Ihahatid na kita. Wag na, umuwi ka na. I insist. Ayoko nga sabi. Baka ano pang isipin ng mga magulang ko kapag nakita ka nila. Umuwi ka na, tapos uuwi na rin ako. Ayoko makita rin siya ni na Maricel at Annalyn. Malandi rin yung kalaya ko. Except pala kay Annalyn. Ihahatid kita. Hindi lang pala abs mo matigas, pati rin pala bungo mo. Bakit? Nahawakan mo na ba ang abs ko? Hindi ah. Parang ang tigas kasi tingnan. Defensive kong sagot, kahit ang totoo, ay hinipuan ko ng abs niya noon. Liar? Pinulasya mo ba ako noon nang hindi ko nalalaman? You did ha? Nakangisi ni Dark na pahayag. It's fine. It's a tie anyway. Nanlaki ang mga mata ko dahil sa sinabi niya. Don't tell me, hinipuan niya rin ako? Manya ka? Nakatakbo na si Dark papalayo sa akin bago ko pa siya masampal ng tsinelas kong may alambre. Humanda ka kapag nahuli kita. Sigaw ko habang natatawa na rin. Ang totoo niyan ay willing naman ako magpamanyak sa kanya. Charis! Tarantada ka talaga, Ira. Pokasyal ka. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Muli niyo po akong samahan sa mga susunod na kabanata na ibabahagi ko sa inyo. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.